So meron tayong Pensonic TV na nagawa ko lang monitor. Nasira siya to. So bubuuin natin tong power supply niya. Tapos gagawa natin siya ng socket na pwede sa 12 volts. So ating repairin muna. Ito nga, pinalitan natin itong optocoupler punta doon. So dahil isa ay 12 volts, yan, ito yung kanyang mainboard, ito yung backlight driver, 12 volts din, yan, to control. And so dahil may supply na to, gagawa natin siya ng paparallel natin ng isang socket para sa DC 12 volts na out. So pwede sa 220, pwede sa 12 volts. Pero maglalagay tayo ng gagawa tayo ng relay para mag-o-off siya, hindi siya ko-contact dito. So yun lang, tayo natin mamaya. So yan na nga, tapos na nga. So dalawang input ang ginawa ko para dito sa TV na to. Ayan. So ito pwede sa 12 volts, pwede mo kung sasakyan nga, pwedeng plug-in dito sa 220. So dahil ako ay merong solar battery sa likod, so pwede mo siyang isaksak kung in case sa brownout. Ito. So testing na natin. So ito siya. Unahin natin tong 220 volts. Saksak natin. Oops, di abot. Saksak natin dito. Ayan. Okay, power na siya. On natin. Ayan. Okay. So off natin muna siya. Bunutin natin yung plug sa 220 at i-plug in naman natin sa battery. Ito sa aking solar battery. Plug in, and then i-power na siya. Yan. So okay. So ayan na siya. So yan, ginagamit ko lang kasi siyang monitor dito sa aking laptop na basag LCD. Ginawa ko lang siyang monitor. So ayan siya. Ayan. So ang sira nito ay power supply. So bigla siya namatay, nawala na kahit na indicator. So sira niya yung optocoupler. Ayan. So dahil 12 volts operated naman siya, pati lahat ng backlight driver niya, mainboard. So nag parallel ako 12 volts para dun sa socket na pang sasakyan, or pwedeng gamitin sa solar battery. Yan. So okay na siya.